Nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulkang Taal ngayong umaga. Para bigyan po tayo ng update, makakausap natin sa linya ng telepono si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, Director. Yes, magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Hingi lang po kami ng update. Anong oras po ba nangyari itong pagputok ng Taal at gaano po kataas ang binuga nitong usok? Yes, kaninang 5:58 to 6:02, nagkaroon po ng phreatic eruption. So, bali 4 minutes ito and umabot po yung plume height ng 2,800 meters. And may na-report sa amin na may ashfall na umabot sa may manipis na abo sa may Laurel, sa may western side ng Taal Volcano. Sir, good morning po. This is Dimples Romana. Sir, since nabanggit niyo pong nagkaroon na ng ashfall bandang Laurel, sir, pwede po bang umabot yan banda dito sa Metro Manila? Mukhang hindi na po kasi depende naman yan sa hangin. Yung towards the western side yung hangin kanina. And hanggang Laurel lang din naman so far yung na-report sa amin. Kung umabot ng Maynila, edi dapat kanina pa kasi more than an hour na lumipas. Sir, magandang umaga po. Andre Felix po. Minor phreatic eruption nga daw po yung sinabi ninyo. Tapos tumagal po ng 6 na minuto. Pero maukonsider din po ba itong malaking pagputok ng Bulkang Taal? Minor eruption lang po ito kasi nga po 4 minutes lang. Hindi naman po sustained and hindi na rin po nasundan. Sige po. Sir, paki-explain na lang po sa amin at saka po sa mga kapatid natin na nanonood ngayon ng Good Morning Kapatid kung bakit po nagkakaroon ng phreatic eruption. Okay, sige. Yung phreatic eruption po kasi, this is when water comes into contact with hot volcanic materials, either hot volcanic gases or hot rocks. And kapag nangyari yan, nagkakaroon po tayo ng phreatic eruption. Para pong nagluluto tayo or parang nagpiprito tayo, may mantika and then binuhusan natin ng tubig, nagkakaroon po ng steaming. So parang ganyan po yung nangyayari sa Taal Volcano. And we expect this to happen every now and then kasi po may tubig naman po tayo and the right ingredients are there. May tubig and meron din po tayong hot volcanic material. So every now and then, kakaroon talaga po ng phreatic eruption. We would expect that. Siguro po, paalala na lang po sir sa mga residente na malapit po dyan sa Taal kasi this is not the first time. Marami po since last year po nagkakaroon ng volcanic activity ang Taal. Kamusta po yung mga residente natin doon pati? Again, paalala natin sa ating mga kababayan living around Taal Volcano na huwag po silang pumunta sa Taal Volcano Island kasi the whole island is a permanent danger zone. Hindi po natin malalaman kung kailan magkakaroon ng phreatic eruption. Kaya po, para maiwasan po na magiging sakuna tayo, huwag po tayo pumunta doon sa Taal Volcano Island. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, FIVOX Director Teresito Bacolcol. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.